Breaking news mga kababayan. Nako po, pasabog po ni BP Sara. At dito kay PRRD sa ICC, Prof. Malo Tikia, merong pasabog. Pondo ng bayan, gagamitin lang sa politika para talunin si BP Sara. Para gamitin, para puksain, para mawala sa kanilang mata. Mga kababayan, nakita nyo naman ang kanilang ginagawa. Madriaga, lumutang, bata ni Trillanes yan, ni Dilima, kung ano-ano ang mga sinasabi ni statement na isa daw itong miyembro ng Iglesia ni Cristo, which is hindi naman pala, at gagamitin pa niya ang Iglesia ni Cristo para maging totoo ang kanyang mga sinasabi. So ngayon mga kababayan, itong pondo ng 2026 budget ay napirmahan na po ng mga buhaya. Naku po mga kababayan, delikado. Heto na po, Malo Tikia na magaling na political analyst, merong matinding pasabog na ikagugulat nyo. Ganito po, ang negative 3, mga kababayan, na trust rating ni BBM na matindi. Grabe. Mga loyalista nga, kumusta kayo? Mga, ay nako mga kababayan, itong pasabog ni Lebiste, sinabi na ninakaw lang pala kay Cabral na talagang itong si Dizon naman ay isang sinungaling. Talagang ipinakita ang totoong kulay. Eto na po mga kababayan, pasabog po ni Marcoleta at ni Malo Tikia. Eto na. Ipagpapatuloy nila yan kasi parang 8 individuals na ang inooperang tumakbo. So ang makikita natin senaryo sa 2028, marami siguro tatakbo para hatiin ang boto. So I've never seen itong demolition job kay Vice President Duterte is far more greater than the demolition job done on Speaker Senate President Villar and then si Vice President Binay. Ito kasi walang pahinga kay BP Sara since 2023. So makikita mo, parang lahat ng plano nila ipolitika, parang lahat ang plano nila gamitin ang pondo ng bayan para sa politika na makakatalo kay Sara Duterte at mapropromote ang kanilang kandidato. Work is a pain. So nakita nyo naman mga kababayan, intro pa lang. Talagang manggigigil na kayo sa gusto nilang mangyari kay Inday Sara. Naku po, delikado ang ating pera na naman, ang ating mga tax. Tuwang-tuwa na naman ang mga buhaya, mga kababayan. Grabe na ang nangyayaring kawatan pag nanakaw sa lipunan. Yung hostisya nawawala na po mga kababayan. Patuloy ang kanilang pagtatago. Patuloy ang kanilang paglilihis sa mga kababayan natin para makakita ng tunay na hustisya. Wala na talaga. Grabe ito. Panoorin po pa natin. Sa tingin niyo po, maapektado yung kanilang political capital din dito, ma'am? Kasi nabanggit ni Vice President Sara, mga paninira sa kanya. Ano yan, bahagi yan ng pagharang sa kanyang posibleng kandidatura for 2028. Hindi po ba sa mga nakalipas, merong sisiraan, meron ding nagpapapogi. Kaso, hindi epektibo yung kanilang paninira, hindi rin epektibo yung kanilang pagpapogi po, Prof. Oo, Admar, no? Sa tingin ko, dapat pag-aralan nila yung strategiya nila. Kita mo yung kay Madriaga, biglang nag-fall ng dot. Di ba? Parang ang init-init nila, grabe ang salsal nila sa media. Nung sinabi ni BP Sara, hindi ko yan kilala, hindi ako pumupunta dyan sa jail, Bureau of Jail. Tapos bigla nagsabi si Secretary Remulla, hindi siya ang pinupuntahan, iba.
So, hindi tama yung script. Sino naglabas ng Madriaga? Yun nga mga kababayan. So sinasabi kasi ni Madriaga na tanim witness ito kay Sarah para siraan. Eh sinasabi kasi dinalaw niya si Sarah, nagpunta ng kulungan, dinalaw si Madriaga. Eh ngayon po si John Vic Rimulya nagpa-press con. May CCTV na si Arnie Tevez ang dinalaw, hindi si Madriaga. Tapos itong si Madriaga, ginagamit pa ang Iglesia ni Cristo na kanyang reliyon di umano na masiglang kaanib. Hoy, Madriaga, nasa kulungan ka. Paano mong masasabing masiglang kaanib? Nananaginip ka ba? Sinagot na po yan ng Net25. Sabi nga kahit kaanib ka ba, kung sakali lang nakaanib ka, hindi ka kukonsintihin. Ano yon? Nasa kulungan ka tapos masiglang kaanib ka? Ano yon? Niloloko mo kami? Niloloko mo mga Pilipino? O, di ba mga kababayan? Eh, magpapakilala na kaanib daw ng Iglesia ni Cristo, masigla daw. Sumasamba daw sa kulungan. Ano yon? Anong klaseng ano yan? Di ba? Lolokohin mo pa yung mga kapatiran na masigla ka para patunayan na yung mga sinasabi mo may kredibilidad at totoo. Kasi pag sinabi kasing Iglesia ni Cristo, mataas ang respeto mga kababayan. Pati pagka nag-apply ka ng trabaho, pag nakita nila, ay, Iglesia ni Cristo ito. Pag nakita yung resume mo, oy, tanggapin mo ito. Mabait ito, magkakatiwalaan. Hindi ito magloloko sa isang kumpanya. Gawin mo ito kahit pagaling yan sa public school. Pag Iglesia ni Cristo, tanggap. Tas kasabay niya yung mga PUP, Lasal, ayun, bagsak lahat. Eh, yung isang kapatid na Iglesia ni Cristo, tanggap, mga kababayan. Matindi. Eh, bonus po yun. Bonus na lang kung galing siya sa magagandang school. 'Di ba? Pag nakitang Iglesia ni Cristo, tanggap. 'Di ba? Mataas ang respeto, mapagkakatiwalaan. Kaya nga si Pangulong Duterte dati, lahat ng mga general na kapatid, yun yung kinukuha niya. Gaya ni General Bantag. Tignan nyo, napakatapat ng kanyang trabaho. Kinakatakutan si General Bantag. O, 'di ba? Kinakatakutan siya. O ngayon, si Madriaga, masiglang kaanib ako. Sinong niloloko mo, Madriaga, 'di ba? Ayan, sinagot ng Net25. Sino palpal siya ni Marcoleta ngayon? O, tuloy pa natin. 'Di ba? Makikita mo may kanya-kanyang spheres of influence na nag-ooperate yung mga operators nitong administrasyon na ito. They may not necessarily be aligned with the administration, pero sige, bugbugin nyo ng bugbugin si Duterte. Pero reverse ang nangyayari. Imbis na nawawalan ng lakas si Vice President Duterte, siya pa yung umaangat. Clearly, hindi siya nag-benefit dyan sa flood control projects. Hindi siya kasama dyan sa kaguluhan na yan. When compared to the Intelligence and Confidential Fund, napakaliit yung kanya at nawala na noong 2024. Trabaho lang siya ng trabaho. So, makikita mo talaga nagba-backfire. Pero, ang sense ko, ipagpapatuloy nila yan. Kasi, parang 8 individuals na ang inooperang tumakbo. So, ang makikita natin senaryo sa 2028, marami siguro tatakbo para hatiin ang boto. I've never seen itong demolition job kay Vice President Duterte is far more greater than the demolition job done on Senate President Villar and then si Vice President Binay. Ito kasi walang pahinga kay BP Sara since 2023. So makikita mo, parang lahat ng plano nila ipolitika. Parang lahat ang plano nila gamitin ang pondo ng bayan para sa politika na makakatalo kay Sara Duterte at mapropromote ang kanilang kandidato.
O yan mga kababayan, di ba? Yung mahiya kayo campaign ni BBM, isang budol lang pala. Isipin nyo, dami niyang pangako. 20 pesos sa bigas. Pagdating ng Pasko, kulong na lahat ng mga sangkot sa flood control. Hindi natupad. Tas ngayon, nangako siya ulit. Pagdating ng pagpatak ng alas 12 ng bagong taon, sa kulungan po sila magsasalubong ng New Year ang mga buhayang ito. Ngayon, anong nangyari? Puro diskaya at mga pipitsugin na engineer ng DPWH ang kinaladkad. Ayun, pahiya tuloy na naman ang 20 pesos sa bigas ni BBM dito. Pero kapansin-pansin, ma'am, yung mga ganitong klase din po ng mga paninira, di ba, hindi rin ito naging effective kahit pa noon pa, kahit sa panahon ng tatay niya, kahit nung tumatakbo pa sila sa posisyon, tumatakbo yung tatay niya sa pagka-presidente, during sa kanyang termino, bumaba siya, may mataas na grado. Itong si Vice President Sara naman, galing sa LGU, galing sa lokal, naging national figure, ganun din mataas pa rin yung kanya pong grado sa taong bayan. Parang hindi sila natuto sa kanilang mga nagiging hakbang. Parang akala nila na yung nagawa sa nabanggit nyo po kay Senate President Villar and si former Vice President Binay, tingin nila naging epektibo, pero meron na silang history during sa past administration na sa kabila ng paninira, siguro nagtagumpay sila doon sa pagpapadala sa ICC, pero yung paninira parang hindi nagre-reflect sa mata ng taong bayan. Well, Admar, dalawang bagay kay Presidente Duterte. Unang-una, lumabas siya sa administrasyon niya, natapos siya with the highest approval rating in presidential history. Pangalawa, yung rendition na ginawa sa kanya sa ICC, no? Yun paulit-ulit na sa tingin ko ang supporter base ng Duterte lumakas dahil dun sa nangyari. Nakita naman natin ng 2025 election. So yung mga ibang analyst na nagsasabi na wala na, nanghina na ang Duterte, wala na mga OFW, yun ay propaganda. Dahil nakikita naman natin no, ang tulong na ginagawa from The Hague and in other cities of and countries of the world na pag pumupunta doon ang vice presidente, talagang sinasalubong siya. Ang difference lamang between Presidente Digong at si Vice President Sara, si Presidente Digong kasi surprise hindi siya nasa realm ng national politics, sinupresa ang lahat. Kaya nagulat ang taong bayan, no? Very authentic leader. Hindi nga natin sa national politics kasi hindi sanay ang taong bayan sa nagmumura o yung pananamit, etc. etc. Pero pag nakita mo si Vice Presidente naman, nanilbihan ng national. So ang nakikita kaagad yung attitude ni Vice President, nakikita yung work ethic niya, nakikita na diretso na ako ang pinaka top of mind ko nung sinabi niya wala naman akong barkadang politiko, wala namang malapit sa akin. Tapos itong Kapaskuhan nung sinabi niya na ba't naman ako mag-greet, di ba? Ang mga salitang yan, never mong naririnig sa national leaders. So, makikita mo na ito ako. Tanggapin nyo ako o hindi, ito ako. Unlike yung pumapasok sa national, talagang iniiba. Totoo nga naman mga kababayan, ba't babatiin ng Merry Christmas kung ikaw ang dahilan ng pagdurusa ng pamilya nila? Ano yon? Plastic? Babatiin niya si BBM, oy BBM, Merry Christmas and Happy New Year. Ano yon? Ikaw ang dahilan ng
pagkakulong ni PRRD, babatiin ka niya. May malaking dahilan itong si Sara Duterte para hindi batiin ito ng Merry Christmas. Di ba mga kababayan? Parang plastic kung binati niya ng Merry Christmas at magandang 20 pesos na bigas. Parang kaplastikan yun. Di ba nagiging totoo lang si Sara Duterte? Kayo nga ang dahilan ng pagkakakulong ni PRRD sa ICC, tapos babatiin kayo. Yun ang sabi ni si Sara, ano ako plastic? 'Di ba? Tuloy natin. Ang imahe to suit. Itong si Vice President Sara Duterte, hindi. Sinasabi niya sa taong bayan, ganito ako, hindi ako magbabago para lang sa politika. Na yun yung authenticity na nakikita mo sa tatay. Yun nga lang, ang tatay, dahil hindi na nilbihan ng nasyonal, hindi natin gaanong kakilala nung pumasok. Siguro yung mga taga Davao, yung taga Mindanao, kilalang kilala. Pero yung mga taga Luzon, parang nagulat sila na may ganun palang katapang na tao. So, that's major difference. Yun nga lang, siguro what works for the Vice President is the high approval rating of the father, as well as unfortunately the rendition in the ICC na patuloy na hihinagpis ang Duterte base dahil basta ganun na lang pala ang kadali magpadala ng isang dating pangulo na nilbihan ng tapat ng 6 na taon. Opo, siguro bilang panghuli na lang po, ma'am, ang ating mga kababayan siguro na busy lang ba ngayong panahon ng Kapaskuhan, pero babalik yan after ng New Year, maalala pa rin nila na merong ganitong ipinangako ang presidente at hanggang ngayon wala pa rin ang naging pangako, yung mga tingin nila ay sangkot dito sa sa anomalya. Naging merry at happy pa rin yung kanilang Christmas at New Year kasi hindi pa sila na bilanggo, Prof. Edmar, alam mo, nakakangiti tayo dahil Pasko, bakasyon, kaarawan ni Jesus, no? Siguro tama yung sinabi mo, itinabi muna. Pero itong sa pagre-resign ni Fajardo, sa pagkamatay ni Yusek Cabral, sa mga press conferences ni Congressman Leviste, sa pananalita ng isang governor ng Batangas, lalong nagiging masidhi ang hinaing ng bayan, lalong nagngingit-ngit ang Pilipino dahil patuloy na binubudol sila dito sa mga nadidiscover natin. Hindi maliit na pera ang 1.2 trillion na nawala ng 3 taon. Hindi maliit na pera ang 6.7 trillion na aaprubahan sa 2026 budget. Kaya napakahalaga na tayo'y continue natin ang ating pagsunod at huwag tayong bumitaw kasi alam naman natin na pag bumitaw ang media, bumitaw ang taong bayan, walang mangyayari. At sana hindi na tayo maulit na magkaroon na naman ng Napoles 2. Pero this time around, institutional na at syndicated na ang pambubudol. Prof, maraming salamat po sa inyong oras. Ayan mga kababayan ko. Nakita nyo naman ang nangyari. Talagang napakatindi nito mga kababayan ko. 'Di ba? Si Vilma Santos ba ito, yung governor ng Batangas? Sinabi niya dito na kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. Kaya kayo tumitira dahil nasa baba kayo. Pwede bang sabihin ng isang governor ito mga kababayan? Mag-comment kayo. Kaya namura siya nakaka-PI sabi nung isang kilalang
political analyst. Na anong akala mo sa amin, nasa baba lang? Hoy, kami ang nagpapasahod sa inyo. Kayong nasa taas. Kaya kayo nasa taas dahil sa amin. Tignan yung pambubudol na mga ito. Kasi si Ralph Recto, kinasuhan po ng plunder ito. So, pinagtatanggol niya ang kanyang asawa ngayon. Mga kababayan ko. Ganyan po kabudol ang gobyernong ito. Yan ang sinasabi ng mga reaksyon. Grabe talaga, trilyones, tas hanggang ngayon walang where is the justice, mga kababayan? Nasaan ang transparency for a better democracy? Kung inabot ka po ng part ng bidyong ito, maaring i-comment nyo po ang inyong location, anong bansa kayo, at babatiin ko kayo. Re-replyin ko kayo isa-isa. Okay po mga kababayan? At babati po tayo ng maswerteng kababayan natin. Ito po. Ayan, mga kababayan, sabi, good evening. The Wonder Philippines watching from Cebu City. Gaspar Beltran. Ayan, mga kababayan. Gaspar. Ayan, Karma is real. Mga kababayan, nako po. Mga kababayan, ito mga komento, napakaraming mga nagpapabati. Sa dami kasi, mga kababayan, talagang hindi po natin mabasa isa-isa. Wait lang mga kababayan ko. Saglit lang po ito. Basahin ko lang po yung ilan dito. Filipinos are next in the line by Putin and President Trump. Maria Chan. Ito po mga kababayan. Karen Panganiban, shout out. Ayan. Alfonso Dema Vivas, shout out sa inyo. Ayan mga kababayan. Paterno Trumata, shout out sa inyo. Ayan mga kababayan, mabuhay po. At salamat po sa inyong pagsuporta. Dahil sa inyo ay patuloy po tayong dumarami mga kababayan. Yung The Wonders Philippines ay malapit na po tayong mag 300,000. Sana po umabot po tayo ng 1 million. Road to 1 million na po tayo. Salamat po ng marami mga kababayan. Para sa inyo itong ginagawa nating pagbablog ng mga katotohanan. Wala po tayong pagtatakpan. Basta sa katwiran lang po. Gaya ni Senador Marcoleta. Salamat po mga kababayan ko.